Ang Westfield Academy sa New Jersey ay isang prestihiyosong pribadong paaralan na para lamang sa mga anak ng pinakamayayamang pamilya sa East Coast ng Amerika. Ang taunang matrikula pa lang ay mahigit 5,000 na. At ang pagpasok sa Harvard o Yale ay itinuturing na isang karaniwang hakbang para sa mga nagsisipagtapos dito. Sa ganitong paaralan, sa edad na 17, lumipat si Leah Reyes, isang simpleng estudyanteng Asyano na nakasuot lamang ng maong at hoodie, ngunit si Leah ay may itinatagong lihim na walang sinuman ang nakakaalam. Isa siyang henyo na nakapagtapos sa Unibersidad ng Pilipinas sa edad na 14 at mayroon ng alok para sa maagang pagpasok sa Harvard. Pagod na sa labis na atensyon ng media, nagpalit siya ng pangalan upang mamuhay ng tahimik. Ngunit sa unang araw pa lamang, nagsimula na ang kanyang pagsubok. Pinagpakilala siya ng bagong guro na si Miss Tracy Winslow. Galing ka ba sa China? Siguro mayaman din ang tatay mo. Katulad nila? Isang tanong na halatang may bahid ng panghuhusga. Mahinahon na sumagot si Leah. Galing po ako sa Pilipinas. Pilipinas? Saan ba yan? Huwag ka nang mayabang at umupo ka na. Ang sagot ni Tracy ay puno ng pangmamaliit at paghamak. Biglang tumahimik ang buong klase. Yumuko si Leah at naupo sa kanyang silya. Ang kanyang plano na mamuhay ng tahimik ay nagsisimula ng gumuho. Ngunit hindi pa niya ipinapakita kung sino talaga siya. Malapit nang magbago ang lahat. Bago iyan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, mangyaring mag-subscribe at i-like at iwanan sa komento kung ano ang ginagawa ninyo habang nanonood. Gusto rin naming marinig ang inyong mga kwento. Ang kalangitan ng Taglagas sa New Jersey ay kakaibang maaliwalas. Tahimik na pinagmamasdan ni Leah Reyes ang di pamilyar na tanawin mula sa bintana ng taxi. Sa kanyang mukha sa edad na 17, mayroong kapanatagan na hindi karaniwan sa kanyang mga kaedad. Sa kanyang pasaporte, nakasulat ang isang pangalan na bago pa sa kanya, isang bagong pagkakakilanlan na iba sa kanyang tunay na pangalan. Nagbalik sa kanyang alaala ang mga nakaraang taon sa Pilipinas. Noong siya ay 14, nang makapagtapos siya sa UP, ang atensyon ng media ay higit pa sa kanyang inaasahan. Ang interes na nagsimula nang manalo siya sa pambansang paligsahan ng mga batang siyentipiko ay unti-unting naging isang mabigat na pasanin. Ang mga flash ng kamera, walang katapusang hiling para sa panayam, at ang bansag na batang henyo na laging nakakabit sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Lalo na niyang naaalala ang huling panayam. Ano ang pangarap mo sa hinaharap? Tanong ng reporter. Hindi nakasagot si Leah noon. Hindi niya alam kung ano ang kanyang pangarap at hindi niya masabi na gusto niya lang mag-aral ng tahimik. Ang titulo ng pagiging henyo ang nagtakda sa lahat ng bagay tungkol sa kanya. Kaya't ang pinili niya ay magpalit ng pangalan at lumipat sa Amerika. Ang alok para sa maagang pagpasok mula sa Harvard University Science Department ay tila isang bagong pagkakataon. Ngunit mayroon itong kondisyon. Kailangan muna niyang dumaan sa isang taong proseso ng adaptasyon sa isang prestihiyosong high school sa New Jersey. Ito raw ay para maunawaan niya ang sistema ng edukasyon sa Amerika at para sa kanyang cultural adjustment. Isang nasa katanghaliang gulang na African-American ang taxi driver. Sinulyapan niya si Leah sa rearview mirror at palakaibigang nagsalita. Unang araw ng klase. Siguro kinakabahan ka. Ngumiti lang ng bahagya si Leah bilang sagot. Natural ang daloy ng kanyang Ingles. Bata pa lang ay natuto na siya ng 5 wika. Tagalog, Ingles, Mandarin, Pranses, at Espanyol. Dumating ang taxi sa Westfield Academy. Ang mga gusaling gawa sa pulang ladrilyo ay nakatayo sa gitna ng malawak na damuhan. Kilala ang lugar na ito bilang paaralan ng mga anak ng pinakamayayamang pamilya sa East Coast. Isang lugar kung saan, kahit ang mga guro ay hirap makapasok, narinig niya na ang taunang matrikula ay mahigit 5,000.
Pagpasok sa gate at sa campus, nakita niya ang iba't ibang estudyante. Karamihan ay puti at kitang-kita sa kanilang pananamit ang kanilang estado sa buhay. Mga designer bags at pinakabagong modelo ng iPhone. Karamihan sa kanila ay anak ng mga abogado, doktor, o mga executive ng malalaking kumpanya. Matapos ang proseso sa administration office, natanggap niya ang kanyang class schedule. Ang una niyang klase ay English. Mabait na ipinaliwanag ng staff ang lahat, ngunit mayroong pag-iingat sa kanyang kilos, marahil dahil sa kanyang espesyal na katayuan bilang isang confidential transferee. Malapad at mahaba ang pasilyo papunta sa silid-aralan. Sa mga pader, nakasabit ang mga larawan ng mga nagtapos dito. Ang mga pangalan ng mga estudyanteng nakapasok sa Harvard, Yale, at Princeton ay nakaukit sa gintong letra. Habang dumadaan, naisip ni Leah na balang araw, maaaring mapabilang din ang kanyang pangalan sa listahang iyon. Huminga ng malalim si Leah. Isang bagong kapaligiran, mga bagong tao, at mga bagong hamon ang naghihintay. Ngunit ang gusto niya ay simple lang. Mag-aral ng tahimik, hindi mapansin, at makapunta sa Harvard. Ayaw na niyang mabalot sa titulong henyo. Tumigil siya sandali sa harap ng pinto ng silid-aralan. Nang hawakan niya ang doorknob, naalala niya ang huling gabi sa Pilipinas. Hinatid siya ng kanyang ina sa airport at habang pinipigilan ng luha, sinabi nito, "Anak, sapat na ang talino at galing mo. Gawin mo lang kung ano ang gusto mo." Ang boses ng kanyang ina ay nananatiling malinaw sa kanyang pandinig nang pumasok siya sa silid-aralan na nakasuot ng ordinaryong maong at hoodie sa halip na uniforme. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Karamihan ay mga puting estudyante. Siya lang ang Asyano. Sa klase na may humigit kumulang 20 estudyante, si Leah ay isang ganap na dayuhan. Narinig niya ang mga bulungan. "Sino yang bago? Saan kaya galing? Mukhang taga-China. Ano kayang trabaho ng magulang niyan?" Sanay na si Leah sa ganitong sitwasyon. Ganito rin sa Pilipinas. Ang pagkakaiba lang, dito, may kasama pang isyu ng lahi. Umupo si Leah sa pinakalikod. Sa isang sulok na upuan, sinubukan niyang iwasan ang mga tingin at hindi makuha ang atensyon. Katabi niya ang bintana, kung saan tanaw ang malawak na field at tennis court. Saglit niyang naalala ang kanyang paaralan sa Pilipinas. Tahimik din doon, ngunit ibang uri ng katahimikan. English ang unang klase. At bago dumating ang guro, maingay ang klase. Ilang estudyante ang patuloy na nakatingin sa kanya. Lalo na ang isang blonde na babae sa harap na madalas lumingon. Kalaunan, nalaman niyang siya si Eliza Bloom, ang nangunguna sa klase at naghahanda para sa MIT. Tiningnan niya ang relo, 9:00 na ng umaga. Oras na ng klase, ngunit wala pa ang guro. Ang mga estudyante ay abala sa kanilang mga telepono o nag-uusap. Kinuha ni Leah ang kanyang laptop mula sa bag at binuksan ang isang text editor. Nagsimula siyang magsulat ng diary sa Tagalog. Unang araw, lahat ay bago. Ngunit kaya ko ito. Biglang bumukas ang pinto ng silid-aralan at pumasok ang isang babae. Mukhang nasa late 20s. Blonde, asul ang mga mata at puti, matangkad at balingkinitan, ngunit may matalas na aura. Sa kanyang name tag, nakasulat ang Tracy Winslow, ang bagong guro sa English. Tiningnan ni Tracy ang buong klase hanggang sa tumigil ang kanyang mga mata kay Leah. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Leah ang di maipaliwanag na pagkailang. Ang tingin ni Tracy ay puno ng prejudice at stereotypes, isang magkahalong emosyon na tila sinusuri siya habang sabay na minamaliit. Yumuko si Leah at sinubukang mag-focus sa kanyang libro, ngunit huli na ang lahat. Nagsisimula na ang unos. Patuloy na nakatingin si Tracy kay Leah at ang ibang estudyante ay sumunod sa kanyang tingin. Ang pangarap ni Leah na mamuhay ng tahimik ay nagsimulang gumuho sa unang araw pa lang.
Tumayo si Tracy Winslow sa harapan at tiningnan ang mga estudyante. Ang kanyang tingin ay mas matagal na nakatutok kay Leah. Naramdaman ito ni Leah at mas lalo pang sinubukang maging di kapansin-pansin, ngunit ang kapaligiran sa silid ay nagbago na. Sinulat ni Tracy ang kanyang pangalan sa pisara at nagsimulang magpakilala. Ipinagmalaki niya ang kanyang magandang credentials. Nagtapos sa Yale University English Department at nag-aral sa London. Ang kanyang boses ay tila masaya sa labas, ngunit may talim sa loob. Tila ipinagyayabang niya na mas nakatataas siya sa iba. Nagsimula na ang pagpapakilala ng mga estudyante. Isa-isang tumayo ang mga nasa harapan, lahat ay may magagarang background. Anak ng isang investment banker sa Wall Street. Anak ng isang federal judge. Anak ng isang abogado sa isang malaking law firm. Habang nakikinig, lalong naramdaman ni Leah kung gaano siya kaiba sa kanila. Nang si Eliza Bloom na ang magpakilala, buong kumpiyansa siyang tumayo at buong pagmamalaking sinabi na siya ang nangunguna sa kanilang batch at naghahanda para sa maagang pagpasok sa MIT. Tumango si Tracy na may kasiyahan sa mukha at hindi nag-atubiling purihin siya. Idinagdag pa niya na isang karangalan ang magturo sa mga estudyanteng tulad niya. Habang papalapit ang pagkakataon ni Leah na magpakilala, tumindi ang kanyang kaba. Inisip niya kung ano ang sasabihin. Hindi niya maaaring sabihin ang totoo, ngunit ayaw din niyang magsinungaling. Ang tungkol sa pagtatapos sa UP o ang pagkapanalo sa pambansang paligsahan ng mga batang siyentipiko ay hindi niya pwedeng banggitin. Tumutok ang tingin ni Tracy kay Leah at hiniling na magpakilala. Biglang tumahimik ang klase at lahat ng estudyante ay lumingon sa kanya. Dahan-dahang tumayo si Leah. Ramdam ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Sinabi lang niya ang simpleng pangalan na Leah Reyes, ngunit hindi nasiyahan si Tracy. Tinanong pa siya kung saan siya galing at ano ang trabaho ng kanyang mga magulang. Nag-alinlangan sandali si Leah bago sumagot na galing siya sa Pilipinas at ang kanyang mga magulang ay ordinaryong empleyado. Bahagyang tumaas ang kilay ni Tracy. Pagkatapos marinig ang Pilipinas, ginamit niya ang terminong estudyanteng Asyano na may kakaibang tono. Hindi ito parang pagtanggap, kundi pagbibigay diin sa pagkakaiba. Idinagdag pa niya na bihira ang mga estudyanteng Asyano sa paaralang iyon, na tila sinasadyang ihiwalay si Leah sa iba. Higit pa rito, ipinakita ni Tracy ang kanyang stereotype na ang mga estudyanteng Asyano ay karaniwang magaling sa math. At nagtanong kung kaya ba niyang makasabay sa English class na may tunong nagdududa. Ang tanong na iyon ay isang malinaw na probokasyon na tila minamaliit na agad ang kakayahan ni Leah sa Ingles. Nag-isip sandali si Leah. Dapat ba niyang ipakita ang kanyang galing dito? O manatiling tahimik? Naalala niya ang kanyang mga karanasan sa Pilipinas. Ang walang katapusang pagmamasid at paghuhusga na nagsisimula sa sandaling makuha niya ang atensyon. Sa huli, sumagot siya ng maikli at mahinahon. I think I'll be fine. Ngunit ang kanyang English accent ay perpekto, na may natural na American twang. Saglit na natigilan si Tracy. Tila hindi niya inaasahan ang matatas na Ingles ni Leah, ngunit agad ding bumalik ang kanyang mapanuyang ekspresyon at sinabing ang klase ay nangangailangan ng higit pa sa simpleng pagsasalita ng Ingles. Kailangan daw ng pag-unawa sa panitikan, kritikal na pag-iisip, at malikhaing pagsulat. Habang patuloy na tinitingnan si Leah. Nagsimula na ang klase. Ipinaliwanag ni Tracy ang Hamlet ni Shakespeare. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang paliwanag, may mga patutsada siyang halatang para kay Leah. Sinabi niya na para maunawaan ang lalim ng Western literature, kailangan ng matagal na cultural background na hindi sapat ang pag-alam lang sa wika, na tila minamaliit ang kakayahan ni Leah. Tahimik lang na nakaupo si Leah habang pinakikinggan ang mga sinabi niya. Sa katunayan, nabasa na niya ang lahat ng obra ni Shakespeare sa orihinal na Ingles. Mula high school, interesado na siya sa English-American literature at binasa na ang mga classic.
Ngunit inisip niyang hindi na kailangang sabihin iyon. Nang matapos ang klase, nagbigay si Tracy ng takdang aralin, basahin ang Act I ng Hamlet at magsulat ng isang sanaysay na nagsusuri sa sikolohiya ng bida na dapat isumite sa susunod na linggo. Kailangan daw itong hindi bababa sa 3 pahina. Para kay Leah, hindi ito mahirap na gawain, ngunit ang ibang estudyante ay tila nabigatan. Habang isa-isang lumalabas ang mga estudyante, lumapit si Eliza kay Leah. Sa labas, mukha siyang palakaibigan, ngunit may pag-iingat sa kanyang mga mata. Sinabi niyang kakaiba ang pangalan ni Leah at tinanong kung ito ay pangalang Pilipino at kung saang paaralan siya nag-aral dati. Maingat na sumagot si Leah na sa isang ordinaryong paaralan lang sa Pilipinas. Patuloy na nagtanong si Eliza tungkol sa kanyang mga marka at kung interesado ba siya sa math o science. Binanggit niya na naghahanda siya para sa MIT upang subukang sukatin ang antas ni Leah. Ang mga sagot ni Leah ay nanatiling limitado. Sinabi niyang hindi naman masama ang kanyang mga marka at medyo interesado siya sa math at science. Nagpakita si Eliza ng ekspresyon na tila hindi kumbinsido. Karaniwan, ang mga estudyante ay mas maraming sinasabi tungkol sa kanilang mga interes, ngunit si Leah ay kakaibang matipid magsalita. Pagsapit ng tanghalian, mag-isang umupo si Leah sa isang sulok na mesa. Inilabas niya ang baon na inihanda ng kanyang ina noong madaling araw bago siya umalis. Adobo, kanin, at ilang maliliit na side dish. Karamihan, sa ibang estudyante ay kumakain sa cafeteria o nag-order mula sa mga mamahaling restaurant sa malapit, kaya't ang baon ni Leah ay kapansin-pansin. Ilang estudyante ang nagtatakang tumingin sa kanyang pagkain at nagbulungan. Ano yan? Pagkain ba ng Asyano yan? Hindi ba mabaho? Mahina ang kanilang mga boses, ngunit narinig lahat ni Leah. Gayunpaman, sinubukan niyang kainin nang may gana ang pagkaing puno ng pagmamahal ng kanyang ina. Pagkatapos kumain, pumunta si Leah sa library. Nais niyang makahanap ng kapayapaan doon. Malawak at tahimik ang library. Ang matataas na kisame at eleganteng mga estante ay kahanga-hanga at ang pinaghalong amoy ng lumang katad at papel ay nagbibigay ng kakaibang pakiramdam ng kapanatagan. Umupo si Leah sa isang sulok. Kinuha ang kanyang laptop at sinimulang basahin muli ang orihinal na teksto ng Hamlet. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal, malapit na ang klase sa math sa hapon. Ang paborito niyang asignatura, ngunit naramdaman niyang ito pa ang maaaring maging mas malaking problema. Dahil sa naranasan niyang puot mula kay Tracy sa English class, posibleng maging ganoon din ang ibang guro. Inayos ni Leah ang kanyang gamit at huminga ng malalim. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kahirap ang unang araw. Sa Pilipinas, nakakaramdam na siya ng bigat mula sa mga tingin, ngunit dito, mas komplikado dahil sa lahi at kultura. Ngunit hindi siya maaaring sumuko. Mayroon siyang pangarap na Harvard. At higit sa lahat, ito ang landas na pinili niya. Nagsimula ang klase sa math sa hapon. Umupo si Leah sa parehong silya at tahimik na binuklat ang kanyang aklat. Iniisip niya na ang math ay isang asignatura na walang hadlang sa wika. Ang mga numero at formula ay pareho sa buong mundo. Ngunit hindi nagtagal, natanto niya kung gaano kapusok ang pag-iisip na iyon. Ang guro sa math ay si Mr. Michael Thompson, isang lalaki na nasa mid-50s. May kulay abong buhok at nakasalamin, mukha siyang isang scholar sa unang tingin. Ngunit sa kanyang pagtingin kay Leah, may bahid din ng pagdududa. Nagsulat si Mr. Thompson ng isang calculus problem sa pisara at pinasagutan sa mga estudyante. Habang karamihan ay nahihirapan, si Leah ay nakuha na ang sagot sa kanyang isipan. Ngunit hindi siya nagtaas ng kamay. Ayaw niyang mapansin. Habang naglalakad si Mr. Thompson at tinitingnan ang mga estudyante, huminto siya sa upuan ni Leah. Tiningnan niya ang notebook ni Leah at nagulat. Nasagutan na ni Leah ang problema at hindi lang iyon, ginamit pa niya ang iba't ibang paraan para makuha ang sagot.
Nag-alinlangan sandali si Mr. Thompson. Pagkatapos ay pinapunta si Leah sa pisara para ipaliwanag ang kanyang solusyon. Lihim na nabigla si Leah. Ayaw niyang mapansin, ngunit huli na ang lahat. Lahat ng mata ng mga estudyante ay nakatuon sa kanya. Tumayo si Leah sa harap ng pisara at dahan-dahang ipinaliwanag ang proseso. Medyo nanibago siya sa simula sa pagpapaliwanag ng mga terminong mathematical sa Ingles, ngunit hindi nagtagal ay naging natural na ito. Malinaw at lohikal ang kanyang paliwanag. Maging ang ibang estudyante ay nagsimulang mag-focus. Pagkatapos, masagutan ang problema, babalik na sana si Leah sa kanyang upuan. Ngunit nagbigay si Mr. Thompson ng karagdagang tanong, isang mas mahirap na application problem, ngunit nasagutan din ito ni Leah ng walang kahirap-hirap. Unti-unting tumahimik ang klase at nagbago ang ekspresyon ng mga estudyante. Halata ang pagkabigla sa mukha ni Eliza. Inakala niyang siya ang pinakamagaling sa paaralan, ngunit biglang dumating ang isang bagong lipat na estudyante na mas magaling pa sa kanya. Ang bilis at katumpakan ni Leah sa pagsagot ay ang pinakamataas na antas na nakita ni Eliza. Pagkatapos ng klase, sa pasilyo, nagbulungan ang ilang estudyante tungkol kay Leah. Paano niya nasasagutan ang mga mahihirap na problema ng ganoon kadali? Totoo bang galing siya sa Pilipinas? Iniiwasan ni Leah ang mga tingin na iyon at nagtungo sa susunod na klase. Ngunit ang tunay na problema ay nagsimula kinabukasan ng umaga. Nang pumasok si Tracy Winslow sa silid para sa English class, mas malamig ang kanyang ekspresyon kaysa kahapon. Bago magsimula ang klase, tinitigan ni Tracy si Leah at bigla siyang nagtanong sa Pranses. Ito ay isang paraan para subukan kung talagang makakasabay si Leah sa klase. Ang ibang estudyante ay naguluhan at hindi naintindihan. Matalas ang Pranses ni Tracy, ngunit para kay Leah, hindi ito mahirap. Nag-alinlangan sandali si Leah. Dapat ba siyang sumagot? O magkunwaring hindi alam? Ngunit nang makita niya ang mapanuksong tingin ni Tracy, nagpasya siya. Sumagot si Leah sa perpektong Pranses. At hindi lang iyon, inulit pa niya ang sagot sa Espanyol. Biglang natahimik ang buong klase. Gulat na tiningnan ng mga estudyante si Leah at unti-unting namula ang mukha ni Tracy. Naramdaman ni Tracy na napahiya siya. Sinubukan niyang ipahiya ang isang estudyanteng Asyano, ngunit siya pa ang napahiya. Bukod pa rito, tila mas magaling pa si Leah sa wika kaysa sa kanya. Sa halo-halong galit at pagkapahiya, hindi na niya naituloy ang klase at lumabas na lang. Nagsimulang magbulungan ang mga estudyante. Ano ang nangyari? Sino ba talaga ang bagong estudyanteng iyon? Tahimik lang na nakaupo si Leah, ngunit sa loob-loob niya, nagsisisi siya. Ang kanyang plano na mamuhay ng tahimik ay tuluyan ng nasira. Pagsapit ng tanghalian, mas maraming estudyante ang nagpakita ng interes kay Leah, ngunit ang interes na iyon ay hindi lahat positibo. Ang iba ay namamangha, habang ang iba ay nagpapakita ng pag-iingat, lalo na si Eliza, na lubos na nagbago ang tingin kay Leah. Kasama ang kanyang mga kaibigan, pinag-usapan ni Eliza si Leah. Totoo bang galing siya sa isang ordinaryong paaralan? Ano ang trabaho ng kanyang mga magulang? Paano siya nagkaroon ng ganoong galing? Puro pagdududa ang kanilang tono at nagpasya silang hanapin sa internet ang impormasyon tungkol kay Leah. Sa hapon, mas malaking pagsubok ang naghihintay. Nagreklamo si Tracy sa opisina ng punong guro tungkol kay Leah. Sinabi niya na isang estudyanteng Asyano ang nagpakita ng kawalang galang sa isang guro at sinisira ang reputasyon ng paaralan. Sa simula, nag-alinlangan ang punong guro sa sinabi ni Tracy. Ngunit dahil anak si Tracy ng chairman ng board, hindi niya ito maaaring baliwalain. Sa huli, nagpasya siyang ipatawag si Leah sa kanyang opisina. Nang tumayo si Leah sa harap ng opisina ng punong guro, magulo ang kanyang isipan. Nangyari na rin ito sa Pilipinas, ang mainggit at pagselosan dahil sa kanyang galing. Ngunit dito, may kasama pang diskriminasyon sa lahi na lalong nagpapakomplikado sa sitwasyon.
Ang punong guro ay isang 60 anyos na puting lalaki na may seryosong ekspresyon na sumalubong kay Leah. Sinabi niya ang reklamo ni Tracy at inakusahan si Leah ng kawalang galang sa guro. Binalaan din niya si Leah na dapat niyang panatilihin ang tradisyon at dignidad ng paaralan. Mahinahong ipinaliwanag ni Leah ang sitwasyon. Sinabi niyang hindi siya nagpakita ng kawalang galang. Sumagot lamang siya sa tanong. Ngunit tila hindi pinansin ng punong guro ang kanyang sinabi. Mukhang nakapagpasya na siya. Sa huli, nakatanggap si Leah ng isang warning letter. Nakasaad doon na kung mauulit pa ang insidente, maaari siyang ma-expel. Tinanggap ni Leah ang papel at lumabas sa opisina. Habang naglalakad sa pasilyo, nag-isip siya, dapat ba siyang sumuko o lumaban? Noong gabing iyon sa kanyang dormitoryo, matagal na nag-isip si Leah. Gusto niyang tawagan ang kanyang ina, ngunit ayaw niyang mag-alala ito. Sa halip, tumingin siya sa bintana at nagsimulang magplano. Ang kanyang plano na mamuhay nang tahimik ay sira na, kaya kailangan niyang humanap ng ibang paraan. Binuksan ni Leah ang kanyang laptop at tiningnan ang kanyang email. May mga mensahe mula sa Harvard at mga paanyaya mula sa mga academic conference. Isang email ang nakakuha ng kanyang pansin. Galing ito kay Professor Richard Wiles. Isang simpleng pangungumusta, ngunit may nakasulat na kung kailangan niya ng tulong, huwag siyang mag-atubiling makipag-ugnayan. Nag-alinlangan sandali si Leah, ngunit tila may limitasyon ang kaya niyang gawin mag-isa sa sitwasyong ito. Lalo na ngayong alam na niyang anak pala ng chairman si Tracy. Huminga ng malalim si Leah at nagsimulang magsulat ng tugon. Kinabukasan, ang kapaligiran sa paaralan ay ibang-iba na. Sa tuwing dadaan si Leah sa pasilyo, sinusundan siya ng mga tingin. Ang ilan ay may pagtataka, ang iba ay may pag-iingat. Sa loob lang ng isang gabi, naging pinakasikat na estudyante si Leah sa paaralan. Magdamag na naghanap si Eliza sa internet ng impormasyon tungkol kay Leah, ngunit wala siyang nakita. Walang espesyal na impormasyon na lumabas sa pangalang Leah Reyes. Isa lamang itong karaniwang pangalan sa Pilipinas, ngunit dahil nakita mismo ni Eliza ang galing ni Leah, kumbinsido siyang may itinatagong lihim ito. Bago magsimula ang unang klase, nag-isip-isip si Eliza at ang kanyang mga kaibigan tungkol kay Leah. Baka anak siya ng isang mayaman sa Pilipinas o isang mataas na opisyal ng gobyerno, o baka may espesyal siyang background na sinanay para maging henyo. Ang kanilang mga haka-haka ay lalong lumaki. Ang mga tsismis na iyon ay nagsimulang kumalat sa buong paaralan. May nagsabing si Leah ay isang exchange student na ipinadala ng gobyerno ng Pilipinas, habang ang iba naman ay nagkalat ng tsismis na isa siyang batang henyo. Sa paghahalo ng katotohanan at haka-haka, lalong naging misteryoso ang pagkatao ni Leah. Samantala, hindi makalimutan ni Tracy ang kahihiyan ng nakaraang araw. Ang mapahiya sa isang estudyanteng Asyano ay lubos na nakasakit sa kanyang pride. Lalo pang lumaki ang kanyang galit nang malaman niyang kumakalat na ang kwento sa ibang mga guro. Nagpasya si Tracy na humanap ng paraan para mapaalis si Leah sa paaralan. Pagsapit ng English class, pumasok si Tracy na may mas mahigpit na ekspresyon. Halatang-halata ang puot sa kanyang tingin kay Leah. Naramdaman din ng ibang estudyante ang tensyon at nagsimulang kabahan. Nagsimula si Tracy sa klase sa pamamagitan ng biglaang paghingi ng assignment kay Leah, ang Hamlet essay. Ngunit 3 araw pa bago ang deadline. Malinaw na intensyon niyang ipahiya si Leah. Hindi natinag si Leah at kinuha ang kanyang laptop mula sa bag. Tapos na niyang gawin ang assignment. Pagkatapos ng babala mula sa opisina ng punong guro noong nakaraang gabi, naghanda na siya para sa lahat ng posibleng mangyari. Ipinrint ni Leah ang natapos na sanaysay at ibinigay kay Tracy. Nagulat si Tracy sa hindi inaasahang sitwasyon. Hindi niya akalain na tapos na pala ang assignment, ngunit agad siyang nakahanap ng ibang paraan. Pinuna niya ang nilalaman ng sanaysay.
Minadaling basahin ni Tracy ang sanaysay ni Leah at nagsimulang magbigay ng kritikal na komento. Sinabi niyang mababaw ang pagsusuri sa sikolohiya ni Hamlet at kulang sa pag-unawa sa Western literature. Ngunit sa katotohanan, napakahusay ng sanaysay ni Leah. Sinuri nito ang komplikadong isipan ni Hamlet mula sa iba't ibang anggulo at tinalakay maging ang mga pinong detalye ng wika sa orihinal na teksto. Nagsimulang magduda ang ibang estudyante sa puna ni Tracy. Tila mas magaling pa ang sanaysay ni Leah kaysa sa mga isinulat nila, lalo na ang mga interesadong estudyante sa panitikan na humanga sa husay ng pagsusuri ni Leah. Ngunit patuloy na ginipit ni Tracy si Leah. Pinagawa niya ulit ang sanaysay at sinabing kailangan ng mas malalim na pagsusuri. Tahimik na tumango si Leah. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi na ito simpleng issue sa akademiko. Pagkatapos ng klase, sa pasilyo, lumapit si Eliza kay Leah. Sa pagkakataong ito, iba na ang kanyang layunin. Naisip niyang hindi makatarungan ang ginawa ni Tracy. Kahit mayroon siyang competitive spirit, hindi niya matanggap ang malinaw na kawalang katarungan. Sinabi ni Eliza kay Leah na napakaganda ng kanyang sanaysay at maingat niyang ipinahayag ang kanyang opinyon na hindi patas ang puna ni Tracy. Bahagyang nagulat si Leah sa sinabi ni Eliza. Ang taong inakala niyang karibal ay ipinagtatanggol siya. Pagsapit ng tanghalian, nagkagulo ang mga estudyante sa kwento tungkol kay Leah. Ang ilan ay sumuporta sa kanya, habang ang iba ay patuloy na nagdududa. Ngunit karamihan ay sumang-ayon na sobra ang ginawa ni Tracy. Sa gitna nito, sumabog ang mas malaking problema. Sinabi ni Tracy sa administration office na maaaring may problema sa mga dokumento ng admission ni Leah. Ang kanyang espesyal na katayuan bilang isang confidential transferee ay kahina-hinala raw. Ipinilit din niya na dapat dumaan si Leah sa disciplinary action dahil sa paglabag sa mga patakaran ng paaralan. Nahirapan ang mga staff sa administrasyon dahil anak si Tracy ng chairman, hindi nila ito maaaring basta-basta baliwalain. Sa huli, nagpasya silang suriin muli ang mga dokumento ng admission ni Leah pagkatapos ng klase sa hapon. Muling ipinatawag si Leah sa opisina ng punong guro. Sa pagkakataong ito, kasama na ang chairman. Ang chairman, isang 60 anyos na lalaking may puting buhok, ay may marangal na anyo, ngunit halata ang pagkiling sa kanyang anak. Inakusahan ng chairman si Leah na sinisira ang tradisyon at kaayusan ng paaralan. Ang pangunahing reklamo ay ang kawalang-galang sa guro at ang masamang impluwensya sa ibang estudyante. Higit pa rito, kinuwestiyon niya ang kwalifikasyon ni Leah para sa admission. Mahinahong ipinaliwanag ni Leah ang kanyang panig. Wala siyang ginawang kawalang-galang at tapat lamang siyang sumagot sa mga tanong. Idiniin din niya na ang kanyang admission ay dumaan sa lahat ng tamang proseso, ngunit hindi nakinig ang chairman sa sinabi ni Leah. Nakapagpasya na siya. Sa huli, binigyan niya si Leah ng 1 linggo. Isang ultimatum na kung hindi niya babaguhin ang kanyang pag-uugali, siya ay i-expel. Lumabas si Leah sa opisina na may malalim na buntong hininga. Mas malala pa sa inaasahan niya ang nangyayari. Hindi na ito malulutas sa pamamagitan lamang ng pananahimik. Tila dumating na ang oras para aktibong lumaban. Noong gabing iyon sa dormitoryo, matagal na nag-isip si Leah. Hanggang ngayon, itinago niya ang kanyang sarili. Ngunit dumating na ang oras para gumawa ng ibang pagpili. Nakakatakot na ilantad ang kanyang pagkatao. Ngunit hindi siya maaaring basta-basta sumuko. Binuksan ni Leah ang kanyang laptop at nagsimulang magsulat ng email para kay Professor Richard Wiles. Detalyado niyang ipinaliwanag ang sitwasyon at humingi ng tulong. Pagkatapos ipadala ang email, tumingin si Leah sa bintana. Tila magbabago na ang lahat simula bukas. Habang lumalalim ang gabi, nagpasya si Leah. Hindi na siya magtatago. Magsisimula na ang kanyang tahimik na paglaban. 5:00 ng madaling araw, nagising si Leah
2 oras na mas maaga kaysa sa karaniwan. Hindi na siya makatulog dahil sa kaba. Madilim pa sa labas, ngunit bahagyang nagliliwanag na ang silangan. Bumangon si Leah at umupo sa harap ng kanyang mesa. Gusto niyang tingnan kung may sagot na sa email na ipinadala niya kay Professor Richard Wiles kagabi. Binuksan niya ang kanyang laptop at ang kanyang inbox. Tulad ng inaasahan, may sagot na mula kay Professor Wiles. Ang sagot ng professor ay maikli ngunit magiliw. Sinabi niyang nauunawaan niya ang sitwasyon ni Leah at nangakong gagawa ng karampatang aksyon. Sa huli, may mensahe ng pagpapalakas ng loob na nagsasabing huwag mag-alala. Nakaramdam si Leah ng kaunting ginhawa pagkatapos basahin iyon. Ngunit kasabay nito, nakaramdam din siya ng kaba. Kung makikialam si Professor Wiles, malaki ang posibilidad na malantad ang kanyang pagkatao. Maaaring malaman ang tungkol sa kanyang maagang pagtatapos sa UP at ang kanyang pagkapanalo sa pambansang paligsahan ng mga batang siyentipiko. Kung mangyari iyon, muli siyang mapupunta sa sentro ng atensyon. Tumingin si Leah sa bintana at huminga ng malalim. Ito na ang landas na pinili niya. Hindi na siya maaaring tumakas. Hindi niya matatanggap ang hindi makatarungang pagtrato ni na Tracy at ng chairman at higit sa lahat, hindi niya maaaring isuko ang kanyang pangarap na Harvard pagkatapos mag-agahan at pumasok sa unang klase. Iba na naman ang kapaligiran. Ang mga tingin ng mga estudyante kay Leah ay may halong awa at pag-aalala. Kumalat na sa buong paaralan. Ang balitang nanganganib siyang ma-expel. Lumapit si Eliza kay Leah at tinanong kung okay lang siya. Kahapon lang, itinuturing niyang karibal si Leah, ngunit ngayon, nag-aalala na siya bilang isang kapwa estudyante. Naisip niyang masyadong hindi makatarungan ang ginawa ni Tracy. Sa kabutihang palad, ang unang klase ay hindi hawak ni Tracy, ngunit hindi makapag-focus si Leah. Patuloy siyang naghihintay ng balita mula kay Professor Wiles. Palagi niyang tinitingnan ang kanyang telepono, ngunit wala pang balita. Pagsapit ng ikalawang klase, oras na para harapin si Tracy. English class. Pumasok si Tracy sa silid na may mas mayabang na anyo kaysa karaniwan. Tila sigurado na siya sa kanyang tagumpay. Bago magsimula ang klase, nagbigay si Tracy ng isang anunsyo sa buong klase. Sinabi niyang dahil sa hindi angkop na pag-uugali ng isang estudyante, nasisira ang kapaligiran sa klase. At mula ngayon, magiging mas mahigpit na siya. Malinaw na patama ito kay Leah. Narinig ito ni Leah at napakuyom ang kanyang kamao. Malapit na siyang sumabog. Ngunit kailangan pa niyang magtimpi. Hinihintay niya ang tulong ni Professor Wiles. Habang nagpapatuloy ang klase, patuloy na ginigipit ni Tracy si Leah. Sa tuwing magtatanong siya, si Leah ang tinatawag. At laging negatibo ang kanyang puna sa mga sagot nito. Maging ang ibang estudyante ay nakakaramdam ng pagkailang sa sitwasyon. Pagsapit ng tanghalian, naghanap si Leah ng tahimik na lugar. Umupo siya sa isang sulok sa library, kumakain ng sandwich habang nag-iisip. Makakatulong kaya si Professor Wiles? O baka ma-expel na lang siya? Ang mga alalahanin ay patuloy na umiikot sa kanyang isipan. Biglang may dumating na mensahe sa kanyang telepono. Galing kay Professor Wiles. Sabi niya, bibisita siya sa paaralan bukas ng umaga. Nakahinga ng maluwag si Leah pagkabasa ng mensahe. Sa wakas, tila magbabago na ang sitwasyon. Pagkatapos ng mga klase sa hapon, bumalik si Leah sa kanyang dormitoryo. Kailangan niyang ihanda ang kanyang sarili para sa mangyayari bukas. Pagdating ni Professor Wiles, malaki ang posibilidad na malantad ang kanyang pagkatao. Kung mangyari iyon, matatapos na ang kanyang pagkukunwari bilang isang ordinaryong estudyante. Tumayo si Leah sa harap ng salamin at tiningnan ang kanyang sarili. Isang 17 taong gulang na mukha. Ngunit sa loob nito, mayroon siyang kakaiba kumpara sa kanyang mga kaedad. Ang kaalaman at karanasan na naipon sa loob ng maraming taon. At ang katatagan na nalampasan ang maraming pagsubok. Noong gabing iyon, hindi makatulog si Leah. Inisip niya ang mga posibleng mangyari bukas
gumawa ng iba't ibang senaryo. Inihanda niya ang kanyang sarili para sa pinakamabuti at pinakamasamang kaso. Madaling araw na nang sa wakas ay nakatulog si Leah. Ngunit mababaw lang ang kanyang tulog at kahit sa panaginip, patuloy na umiikot sa kanyang isipan ang paaralan, si Tracy at si Professor Wiles. Kinabukasan, mas maagang gumising si Leah at naghanda, tila ngayon ang araw na magpapasya sa lahat. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin sa huling pagkakataon bago lumabas ng dormitoryo. Pagdating sa paaralan, naramdaman niya ang kakaibang kapaligiran. May isang hindi pamilyar na kotse na nakaparada sa harap ng administration office at nagbubulungan ang ilang staff. Naisip ni Leah na malamang ay dumating na si Professor Wiles. Bago magsimula ang unang klase, ipinatawag si Leah sa opisina ng punong guro. Habang naglalakad sa pasilyo, ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Dumating na ang oras para malantad ang lahat. Nang tumayo siya sa harap ng pinto ng opisina, saglit siyang nag-alinlangan. Sa pagbukas niya ng pinto, maaaring magbago ang buong buhay niya. Ngunit, hindi na niya ito maaaring ipagpaliban. Huminga ng malalim si Leah at kumatok. Narinig niya ang boses ng punong guro. Tuloy, binuksan ni Leah ang pinto at pumasok. Ang unang nakita niya ay ang punong guro, ang chairman, at isang hindi pamilyar na nasa katanghaliang gulang na puting lalaki. Si Professor Richard Wiles. Ngumiti ng magiliw si Professor Wiles nang makita si Leah. Sa kabilang banda, seryoso ang mga mukha ng punong guro at ng chairman. Nahulaan niyang may hindi inaasahang nangyayari. Ang tahimik na pagtutol ni Leah ay malapit nang magsimula. Ang tensyon sa loob ng opisina ng punong guro ay ramdam na ramdam. Si Professor Richard Wiles ay isang lalaking nasa early 60s na may maamong mukha, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Sa kabilang banda, halatang halata ang pagkabigla ng punong guro at ng chairman sa hindi inaasahang sitwasyon. Unang lumapit si Professor Wiles kay Leah at bumati. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit may awtoridad. Ramdam ang bigat ng kanyang posisyon bilang Dean ng Science Department ng Harvard University. Magalang na bumati si Leah. Ngunit sa loob-loob niya, kinakabahan siya. Pilit na ngumiti ang punong guro at sinubukang ipaliwanag ang sitwasyon, sabi niya. Nilabag ni Leah ang mga patakaran ng paaralan at nagpakita ng kawalang galang sa isang guro. Ngunit pinutol ni Professor Wiles ang kanyang sinasabi at malinaw na sinabi kung bakit siya naroroon. Sa isang mahinahon, ngunit matatag na boses, sinabi ni Professor Wiles na oras na para malaman nila na si Leah ay hindi isang ordinaryong transferee. At nagsimula siyang ipaliwanag ang tunay na pagkatao ni Leah. Unti-unting namutla ang mukha ng punong guro at ng chairman. Ayon kay Professor Wiles, si Leah ay isang henyo mula sa Pilipinas na nakapagtapos sa Universidad ng Pilipinas sa edad na 18. Bukod pa rito, nanalo rin siya sa pambansang paligsahan ng mga batang siyentipiko. Idinagdag pa niya na si Leah ay isang talento na kinikilala na sa scientific community ng Amerika. Hindi makapaniwala ang chairman. Hindi niya matanggap na ang isang 17 taong gulang na estudyanteng Asyano ay may ganoong kahanga-hangang mga nagawa. Ngunit mas nakakagulat pa ang ibinunyag ni Professor Wiles. Si Leah ay opisyal na tinanggap para sa maagang pagpasok sa Harvard University Science Department. Ang pagpunta niya sa Westfield Academy ay rekomendasyon mismo ng Harvard. Ito raw ay isang pre-course para masanay siya sa sistema ng edukasyon sa Amerika at para lumawak ang kanyang cultural understanding. Nautal ang punong guro sa pagkabigla. Nagreklamo siya kung bakit hindi ipinaalam sa kanila ang ganoong kahalagang impormasyon. Ngunit sinagot ni Professor Wiles na ang kondisyon bilang confidential transferee ay para mismo protektahan ang pagkakakilanlan ni Leah. Patuloy na inisa-isa ni Professor Wiles ang mga nagawa ni Leah. Ang pagkapanalo ng gintong medalya sa International Mathematical Olympiad
ang pagiging co-author sa ilang scientific papers, at ang pakikipag-ugnayan na niya sa mga kilalang siyentipiko sa buong mundo. Ang mukha ng chairman ay kulay asul na ngayon. Natanto niya na ang kanyang anak ay nang api ng isang napakatalinong estudyante. Ang mas malaking problema ay kung malalaman ito ng publiko, masisira ang reputasyon ng paaralan. Sumunod na binanggit ni Professor Wiles ang ginawa ni Tracy. Ang pagbibitaw ng isang guro ng mga racist na komento at academic harassment sa isang estudyante ay isang malinaw na paglabag sa etika ng pagtuturo. Binalaan niya sila na kung magpapatuloy ito, mahihirapan na ang Harvard na ipagpatuloy ang pakikipagtulungan sa paaralan. Agad na nagsorry ang punong guro. Sinabi niyang personal na aksyon lang iyon ni Tracy at hindi intensyon ng paaralan. Ngunit para kay Professor Wiles, seryoso na ang sitwasyon. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Tracy. Agad siyang ipinatawag ng kanyang ama, ang chairman. Pumasok si Tracy na may mayabang na anyo. Hindi alam ang nangyayari, ngunit agad ding kinabahan nang makita ang kapaligiran sa opisina. Maikling ipinaliwanag ng chairman sa kanyang anak ang sitwasyon, na si Leah ay isang Harvard Early Admit at isang propesor mula sa Harvard mismo ang bumisita. Unti-unting namutla ang mukha ni Tracy. Hinarap ni Professor Wiles si Tracy. Tinanong niya kung anong mga ginawa niya bilang isang guro sa isang estudyante. Sinubukan ni Tracy na magdahilan, ngunit isa-isang binanggit ni Professor Wiles ang mga konkretong katotohanan, ang pagtatanong sa Pranses, ang hindi makatarungang puna sa sanaysay at ang mga racist na komento. Lahat ay nabunyag. Detalyadong naiulat ni Leah ang lahat kay Professor Wiles. Lubos nang nataranta si Tracy. Natanto niyang wala na siyang maidadahilan at hindi niya kailanman inakala na ang kaharap niya ay isang Harvard Early Admit. Lubos niyang naramdaman kung gaano kalaking pagkakamali ang kanyang nagawa. Humingi si Professor Wiles ng karampatang aksyon. Kailangang opisyal na humingi ng tawad kay Leah at siguraduhing hindi na mauulit ang ganitong insidente. Idiniin din niya na hindi dapat magkaroon ng anumang hadlang sa pag-aaral ni Leah. Agad na humingi ng tawad ang chairman. Lubos siyang humingi ng paumanhin sa ginawa ng kanyang anak at nangakong hindi na ito mauulit. Idinagdag pa niya na isasailalim si Tracy sa re-education. Humingi rin ng tawad ang punong guro. Nagsorry siya sa ngalan ng paaralan para sa abalang idinulot kay Leah at nangakong magiging mas maingat na sila sa hinaharap. Ipinahayag din niya na ang banta ng expulsion kay Leah ay tuluyan ng binabawi. Tahimik na pinanood ni Leah ang lahat ng nangyayari. Ramdam niya ang ganap na pagbaliktad ng sitwasyon. Kahapon lang, nanganganib siyang ma-expel. Ngunit ngayon, lahat ay humihingi ng tawad sa kanya. Sa huli, tinanong ni Professor Wiles si Leah kung okay lang siya. Tumango si Leah at sinabing okay lang siya. Ngunit sa loob-loob niya, magkahalong emosyon ang kanyang nararamdaman. Nalutas ang problema, ngunit kasabay nito, nakuha niya ang atensyon na ayaw niya. Paglabas nila sa opisina, tahimik na sinabi ni Professor Wiles kay Leah na hindi na mauulit ang ganitong pangyayari. Pinalakas niya ang loob nito at sinabing hinihintay na siya sa Harvard kaya't mag-aral siyang mabuti. Paglabas sa pasilyo, huminga ng malalim si Leah. Nalutas na ang lahat, ngunit kasabay nito, isa rin itong bagong simula. Hindi na siya maaaring magtago. Paglabas sa opisina ng punong guro, kakaiba ang katahimikan sa pasilyo. Karaniwan, oras ng klase kaya't nasa loob ng silid-aralan ang mga estudyante. Ngunit ngayon, may mga bulungan na maririnig. Nagsimulang mag-usisa ang buong paaralan matapos pumasok si Leah sa opisina. Pagdaan niya sa administration office, naramdaman niyang nakatuon sa kanya ang mga tingin ng mga staff. Kumalat na ang balita tungkol sa biglaang pulong ng propesor mula sa Harvard, ng punong guro at ng chairman. Lahat ng empleyado ay nagtataka kung ano ang nangyayari. Habang papunta si Leah sa kanyang silid-aralan, lahat ng estudyanteng nakakasalubong niya ay tumitingin ng may pagtataka.
Ang estudyanteng inakala nilang ordinaryong transferee ay biglang naging sentro ng atensyon ng buong paaralan. May nag-isip na nasangkot si Leah sa malaking gulo, habang ang iba naman ay naghinala na mayroon siyang espesyal na background. Pagpasok niya sa unang klase, lahat ng mata ay napunta sa kanya. Maging ang guro ay nagpakita ng kakaibang ekspresyon. Marahil ay may narinig na siya tungkol sa nangyari sa opisina. Nang pumasok si Leah, nakahinga ng maluwag si Eliza. Kahapon lang, nag-aalala siyang baka ma-expel si Leah, kaya't gumaan ang kanyang pakiramdam nang makitang ligtas itong nakarating sa klase. Ngunit kasabay nito, lalo siyang naging mausisa. Ano kaya ang nangyari sa opisina ng punong guro? Sa buong klase, hirap mag-focus si Leah, may halong ginhawa na nalutas na ang problema at kaba sa kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Dahil ibinunyag na ni Professor Wiles ang kanyang pagkatao, hindi na siya maaaring mamuhay bilang isang ordinaryong estudyante. Pagsapit ng recess, dumagsa ang mga estudyante sa paligid ni Leah. Lahat ay nagtatanong kung ano ang nangyari. Sinabi lang ni Leah na naayos na ang hindi pagkakaunawaan, ngunit hindi sila nasiyahan. Biglang tumunog ang intercom ng paaralan. Boses ng punong guro. Mayroon daw siyang mahalagang anunsyo para sa lahat ng estudyante at staff. Lahat ay nakinig. Unang naglabas ng opisyal na paumanhin ang punong guro sa ngalan ng paaralan. Sinabi niyang dahil sa hindi angkop na pag-uugali ng ilang staff, isang estudyante ang naabala at lubos siyang humihingi ng tawad. Nangako siyang hindi na ito mauulit. Sumunod ang isang mas nakakagulat na anunsyo. Mayroon daw isang espesyal na estudyante sa Westfield Academy na tinanggap na para sa maagang pagpasok sa Harvard University. Idiniin niya na ang estudyanteng ito ay may kinikilalang galing sa buong mundo at isang karangalan para sa paaralan. Biglang tumahimik ang klase. Lahat ay nagtataka kung sino ang espesyal na estudyanteng iyon. Ngunit hindi nagtagal. Lahat ng tingin ay napunta kay Leah. Kung iko-konekta sa mga nangyari kamakailan, malaki ang posibilidad na siya iyon. Tiningnan ni Eliza si Leah na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Ang bagong lipat na estudyanteng inakala niyang karibal ay isa palang Harvard Early Admit. Nabigla siya. Kasabay nito, nakaramdam siya ng hiya dahil hindi niya nakilala ang tunay na galing ni Leah. Ganun din ang ibang estudyante. Sa simula, inakala nilang isa lang siyang tahimik na asya nung transferee. Ngunit isa pala siyang henyo. Ngayon, naintindihan na nila kung bakit ganoon kadali para kay Leah na sagutan ang mga problema sa math at magsalita ng iba't ibang wika ng matatas. Pagsapit ng tanghalian, ang buong paaralan ay usap-usapan si Leah. Sa cafeteria, sa pasilyo, sa library, saan man, si Leah ang pinag-uusapan. May mga nainggit, may mga humanga. Mabigat para kay Leah ang atensyon, ngunit iba ang pakiramdam nito ngayon. Ang atensyon na natanggap niya sa Pilipinas ay may halong pag-usisa at pagnanais na gamitin siya. Ngunit dito, mas ramdam niya ang purong paggalang. Pagsapit ng English class, kinabahan ang lahat. Nagtataka sila kung anong itsura ni Tracy. Ngunit hindi dumating si Tracy. Sa halip, ibang guro ang pumasok para magklase. Kalaunan, nalaman nilang nag-early out si Tracy dahil sa pagkabigla sa nangyari sa opisina. Pinagalitan siya ng husto ng kanyang ama at sinabihang kailangan niyang dumaan sa re-education. Ang gurong pumalit ay naging napakabait kay Leah. Sinabi niyang kung mayroon siyang anumang problema, sabihin lang niya at tutulungan siya. Isang ganap na pagbabago sa pagtrato. Pagkatapos ng klase, lumapit si Eliza kay Leah. Sa pagkakataong ito, iba na ang kanyang kilos. Taus-puso siyang humingi ng tawad at inaming hindi niya nakilala ang tunay na kakayahan ni Leah. Humingi si Eliza ng payo kay Leah para sa kanyang paghahanda sa MIT. Naisip niyang bilang isang Harvard Early Admit, tiyak na makakapagbigay si Leah ng mahahalagang payo. Maingat na nagbigay ng ilang payo si Leah. Unti-unti,
Lumapit din ang ibang estudyante. Dumarami ang nagtatanong tungkol sa mga problema sa math o science o humihingi ng payo sa pag-aaral. Sa simula, nanibago si Leah, ngunit unti-unti, nakahanap siya ng kasiyahan sa pagtulong. Sa pagtatapos ng araw, umakyat si Leah sa rooftop ng paaralan. Kailangan niya ng oras para mag-isip. Sa loob ng isang araw, lahat ay nagbago. Kahapon lang, nanganganib siyang ma-expel, ngunit ngayon, isa na siyang karangalan ng paaralan. Habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw, nagplano si Leah para sa hinaharap. Hindi na niya kailangang magtago. Sa halip, nagkaroon siya ng pagkakataong kilalanin ang kanyang galing at tulungan ang ibang estudyante. Siyempre, mabigat pa rin ang atensyon, ngunit iba ito sa kanyang mga nakaraang karanasan. Dito, ito ay paggalang na batay sa tunay na kakayahan at isang kapaligiran kung saan maaari silang magtulungan para umunlad. Huminga ng malalim si Leah. Isang bagong simula, ang kanyang tahimik na paglaban ay nagbago sa lahat. At ngayon, maaari na siyang lumakad sa kanyang sariling landas ng may dignidad. Lumipas ang isang buwan, ang kapaligiran sa Westfield Academy ay ganap ng nagbago. Si Leah ay hindi na isang estudyanteng nagtatago sa sulok. Hindi nagbago ang kanyang tahimik na personalidad. Ngunit ngayon, buong pagmamalaki na niyang inaangkin ang kanyang lugar. Tuwing umaga, maraming estudyante ang bumabati sa kanya. Sa simula, awkward. Ngunit ngayon, natural na niya itong tinatanggap. Lalo na ang mga estudyanteng may tanong sa math o science at nakahanap si Leah ng bagong kasiyahan sa pagtulong sa kanila. Naging mabuting magkaibigan sila ni Eliza na hindi niya inaasahan. Nawala ang kanilang kompetisyon at naging magkaagapay sila sa pag-aaral na kinikilala ang galing ng isa't isa. Dahil sa payo ni Leah, mas naging sistematiko ang paghahanda ni Eliza para sa MIT. At si Leah naman ay mas naintindihan ang kultura ng pag-aaral ng mga Amerikanong estudyante sa pamamagitan ni Eliza. Bumalik si Tracy sa paaralan pagkatapos ng isang linggong re-education, ngunit iba na siya. Yumuyuko siya kapag nakikita si Leah at naging maingat sa klase. Personal siyang humingi ng tawad kay Leah at ang kanyang taos-pusong paumanhin ay nakaantig sa puso ni Leah. Isang Biyernes ng hapon, inaayos ni Leah ang kanyang mga dokumento para sa Harvard sa library. Dumating na ang huling gabay para sa proseso ng admission mula kay Professor Wiles. Sabi roon, maaari na siyang magsimulang mag-aral sa Harvard sa susunod na spring semester. Habang tinitingnan ang mga dokumento, binalikan ni Leah ang mga nakaraang buwan. Noong una siyang dumating, ang layunin lang niya ay mamuhay ng tahimik at makapunta sa Harvard. Ngunit dahil sa mga hindi inaasahang pagsubok, mas marami siyang natutunan. Nakuha niya ang kumpiyansa sa sarili, dignidad, at mga tunay na kaibigan. Lumapit si Eliza. Nang makita niyang tinitingnan ni Leah ang mga dokumento ng Harvard, tinanong niya kung kailan siya aalis. Sumagot si Leah na sa susunod na tagsibol, mayroon pa siyang halos kalahating taon. Medyo nalungkot si Eliza. Ngayon pa lang sila naging malapit. Ngunit kailangan na nilang maghiwalay. Ngunit agad siyang ngumiti at sinabing kung makapasa siya sa MIT, malapit lang iyon sa Boston, kaya't maaari silang magkita madalas. Ngumiti si Leah sa sinabi ni Eliza. Nagsimula sila bilang magkaribal, ngunit tila maaari na silang maging magkaibigan habang buhay. Kahit magkaiba ang kanilang landas, maaari pa rin silang manatiling konektado. Pagsapit ng weekend, nagkaroon si Leah ng mahabang tawag sa kanyang ina sa Pilipinas. Ikinuwento niya ang lahat ng nangyari. Sa simula, nag-alala ang kanyang ina, ngunit gumaan ang kanyang loob nang malaman niyang naging maganda ang resulta. Sinabi ng kanyang ina na malaki na ang ipinagbago ni Leah. Ramdam daw niya sa boses nito na mas may kumpiyansa na ito. Sumang-ayon si Leah. Ramdam din niyang malaki ang kanyang ipinagbago. Lunes ng umaga, may espesyal na nangyari sa klase sa math. Inalok ni Mr. Thompson si Leah ng isang espesyal na proyekto.
tulungan ang paaralan na maghanda para sa math competition. Sabi niya, malaking tulong ang galing ni Leah sa ibang estudyante. Nag-isip sandali si Leah bago pumayag. Naisip niyang sa pagtulong sa iba, mas lalago rin siya dati. Pag-aaral ng mag-isa lang ang iniisip niya. Ngunit ngayon, alam na niya ang halaga ng pagkakaisa. Nang magsimula ang paghahanda, maraming estudyante ang sumali, kasama si Eliza. Ipinaliwanag ni Leah ang mga paraan ng pagsagot at epektibong paraan ng pag-aaral. Sa simula, awkward, ngunit naging natural din. Nakikinig ang mga estudyante at aktibong nagtatanong. Nakahanap si Leah ng bagong kasiyahan sa pagtuturo. Ang koponan ng Westfield Academy ay nakakuha ng mas magandang resulta kaysa sa inaasahan. Maraming nanalo, at si Eliza ay nag-third place sa individual category. Kinilala ng lahat na malaking tulong ang ginawa ni Leah. Pagkatapos ng seremonya, nagpasalamat ang mga estudyante kay Leah. Sinabi nilang malaki ang kanyang naitulong sa kanilang tagumpay. Nakaramdam si Leah ng kasiyahan. Natutunan niya ang kahulugan ng paglago ng sama-sama. Hindi lang ng mag-isa, patuloy na lumipas ang panahon, natapos ang taglagas, dumating ang taglamig, at hindi na malayan, tagsibol na. Isang buwan na lang bago ang kanyang pagpasok sa Harvard. Mas masipag na nag-aral si Leah para sa huling paghahanda. Sa huling linggo, naghanda ang paaralan ng isang maliit na farewell party para kay Leah. Isang simple ngunit magiliw na salusalo na inihanda ng kanyang mga kaklase. May cake at nagbahagi sila ng kanilang mga mensahe para kay Leah. Sinabi ni Eliza na dahil kay Leah, mas nangangarap na siya ng malaki. Nangako siyang magkikita sila ulit sa Boston kapag nakapasa siya sa MIT. Nagpasalamat din ang ibang estudyante. Sinasabing mas marami silang natutunan dahil sa kanya. Maging si Tracy ay dumalo at humingi ng tawad at nagbigay ng pampalakas ng loob. Sinabi niyang dahil sa kanyang prejudice, nasaktan niya si Leah, ngunit sa huli, marami siyang natutunan mula rito. Nangakong hindi na niya uulitin ang pagkakamaling iyon. Sa huling araw, habang inaayos ni Leah ang kanyang mga gamit, tiningnan niya ang kanyang kwarto sa dormitoryo. Noong una, dayuhan at malungkot ang lugar na ito. Ngunit ngayon, puno na ito ng mahahalagang alaala. Maging ang tanawin sa labas ay pamilyar na. Sa sasakyan papuntang airport, binalikan ni Leah ang nakaraang taon. Ang kanyang plano na mamuhay ng tahimik ay nasira, ngunit sa huli, mas malaki ang kanyang naging paglago. Nalampasan niya ang mga pagsubok, nakuha ang kumpiyansa, at nakahanap ng mga tunay na kaibigan. Pagsakay sa eroplano, naramdaman ni Leah ang pananabik para sa isang bagong simula. Anong mga hamon at pagkakataon kaya ang naghihintay sa Harvard? Hindi na siya magtatago. Handa na siyang lumakad sa kanyang sariling landas ng may dignidad. Habang nakaupo sa tabi ng bintana at pinagmamasdan ang mga ulap, tahimik na bumulong si Leah. Gusto ko ang tahimik. Pero ang pagiging tahimik ay hindi nangangahulugang wala kang alam. Ngayon, kilala ko na kung sino ako at kung ano ang kaya kong gawin. Lumipad ang eroplano sa asul na kalangitan patungo sa isang bagong kinabukasan. Ang tunay na paglalakbay ni Leah ay ngayon palang magsisimula. Lumipad ang eroplano sa asul na kalangitan patungo sa isang bagong kinabukasan. Habang nakaupo sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ni Leah ang mga ulap at tahimik na bumulong. Gusto ko ang tahimik. Pero ang pagiging tahimik ay hindi nangangahulugang wala kang alam. Noong una siyang dumating sa Westfield Academy, ang layunin lang niya ay hindi mapansin at makapunta sa Harvard. Ngunit dahil sa mga hindi inaasahang pagsubok, mas malaki ang kanyang nakuha, kumpiyansa sa sarili, dignidad, at mga tunay na kaibigan. Ang alitan na nagsimula sa racist na komento ni Tracy ay naging daan para sa paglago ni Leah. Ang batang henyo na nagtatago
ay isa ng estudyanteng buong pagmamalaking kinikilala ang kanyang galing. Hindi na siya takot sa titulong henyo. Sa halip, natutunan niya ang halaga ng paggamit ng kanyang talento para tulungan ang iba at lumago ng sama-sama. Ang tunay na kahulugan ay hindi lamang ang maging magaling mag-isa, kundi ang umunlad ng may kasama. Anong mga hamon at pagkakataon kaya ang naghihintay sa Harvard? Tahimik ngunit matatag, mapagkumbaba ngunit may dignidad, handa na siyang tahakin ang kanyang sariling landas. Nagtataka kami kung ano ang naging kahulugan ng kuwentong ito para sa inyo. Kung mayroon kayong mga katulad na karanasan o saloobin, mangyaring ibahagi ito sa mga komento. Ang pagdinig sa inyong mga kuwento ay isang malaking inspirasyon para sa amin. Ang inyong pag-subscribe at pag-like ay malaking tulong para makagawa kami ng mas magagandang nilalaman. Magkita-kita tayo muli sa susunod na nakakaantig na kuwento. Maraming salamat sa panunood ngayon.